Check na check! Check? Check na check! Check? Check na check! Check? Check? Check na check! Tagumpay! Tagumpay! Tagumpay? Tagumpay? Tagumpay sa Extension Komunidad! Isa na namang tagumpay na umaga sa mga komunidad na nakikinig at nanonood sa anumang lugar sa Pilipinas. Ako pong muli si Edna Tormon Bernabe mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at katuwang ang Tagumpay Channel. Ito ang Check Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Ang programang Check ay naglalayong maipakita at maipakilala sa publiko ang iba't ibang mga kahangahangang proyektong pangkomunidad ng mga state universities at colleges kagaya nga ng PUP. Alinsunod sa mga panukala ng Commission on Higher Education, kaugnay sa usaping Extension and Community Service, ang PUP at Tagumpay Channel ay maghahatid sa bawat tahanang Pilipino ng 30 minutong programang magpapatunay na ang bayanihan ay sadyang buhay na buhay sa bawat komunidad sa Pilipinas. Isang special episode ang hatid ng Check Team ngayong umaga. Kung gaano kahalaga kasi ang extension project sa isang komunidad, ganun din ang halaga ng tinatawag nating outreach program. Ang outreach program ay isang aspect ng extension at community service na naglalayon ding makatulong at maibsan ang paghihirap ng mga kababayan natin. Ang PUP bilang isang institusyon ng gobyerno ay naniniwala na ang universidad ay dapat nakatuwang sa pag-aangat ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na nakapaligid dito. Kaya naman sa umagang ito, nais ibahagi ng Check ang mga gawain ng PUP Community Relations and Outreach Services Section. Samahan niyo po akong i-welcome ang hepe ng Community Relations and Outreach Services Section ng PUP, si Miss Ira Austria. Magandang umaga, Ma'am Ira. Magandang umaga po, Ma'am Edna. Okay, maraming salamat sa inilaan mong time para sa amin, Ma'am Ira, at lalo na sa mga tagapakinig. So meron tayong mga ilang katanungan na gusto ko sana simulan na natin para mas maganda, okay? So unang tanong. Okay, so unang tanong, ano ang pagkakaiba ng extension services sa outreach or community services? Okay. Ang extension services po ay ang pamamahagi po ng kaalaman sa ating mga beneficiaries. No? Ito po tinatawag natin transfer of knowledge and expertise nating mga taga-PUP sa ating community. Okay. Ang outreach naman po ay ang temporary na tulong na ibinabahagi natin sa ating mga partner community, lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga mental health na mga pwede nating maibigay na activities sa ating mga beneficiaries. Concerns, mental health concerns. Oo. Sige, so sa ano naman ang masasabi mo, ano yung mga pangunahing layunin ng PUP Outreach Program bilang chief ng office na to, ng section na to? Sa PUP po kasi, ang outreach program ay tinatawag nating Lingap Komunidad. Okay. Doon pa lang sa Lingap Komunidad, marami pong mga nakapaloob ng mga outreach activities na isinasagawa ang university. Okay. Halimbawa na lang po sa disaster response, lalo na sa panahon ng pagbaha, sunog, yung volcanic eruption, disaster response po. Then meron din po kaming mga mental health activities, lalo na po sa mga kabataan, lalo na po yung naging epekto ng pandemic. Okay. Doon po talaga na mas napaigting po ng university yung mga outreach activities through mental health activities. Meron din po tayong ibinibigay ng mga activities din or pinupuntahan din po nating mga beneficiaries sa mga home for the aged, sa mga orphanage, at sa mga poorest of the poor communities. Doon po na nakapalibot po sa lahat po ng ating
PUP system. Yun. Hindi lang sa main, Hindi lang po kundi siya sa main. buong, Lahat sa po. lahat ng campuses Yes, ng ma'am. PUP. Okay, so nasabi mo na rin naman kung ano yung palagay mo yung mga serbisyong binibigay. Baka pwede mo na lang sabihin sa amin ngayon, ano yung mga latest no na mga serbisyong ibinigay natin sa mga communities na to, lalo na like for example ngayong 2025 or 2024. Yan po. Inline po ng ating 121st Anniversary. 121 years na po ang PUP. Yes, In line with our 121st year-end celebration, we have po sa December's, meron po tayong handog kaloob para sa kabataan. Okay. Pupuntahan po natin ang orphanage sa Asosasyon de Damas de Filipinas Incorporated. Dito po Okay. ito sa Paco, Manila. Yan po yung susunod na activities. Magkakaroon din po ng another activity pa po for Christmas no sa Caritas, Manila. Yan. Okay, Po. sa Caritas. Then, nung mga nakaraan naman po, nung ating founding anniversary, nagkaroon po ang PUP ng tree planting activity. Yun. For environment Yes, naman yan. environment naman po. Ito ay in partnership po with Limay Polytechnic College and city municipal government of Limay, Bataan. So ito po ay ginawa po doon sa Limay, Bataan po. Okay. Sige, so ipunta naman tayo no, dahil pinag-usapan natin yung komunidad. So, paano naman nakakatulong yung office nga natin, office ng Cross, no, sa mga estudyante, no, sa mga kalapit nating komunidad? Specifically siguro sa mga estudyante. Sa mga estudyante naman po, mabigay ko lang pong example nung pandemic, no. Okay. Unang-una po nating tinulungan yung mga estudyanteng na mga atleta natin na nakatira dito stranded po dito sa loob ng university. Pati din po yung mga estudyante natin na nakatira din sa paligid, yung mga nagdo-dorm, na hindi na makauwi ng probinsya. Pero after pandemic, nakakatulong pa naman ang PUP no, sa mga estudyante natin, lalo na kung halimbawa nai-report ng kanilang kolehiyo or ng campus na meron po tayong estudyanteng nangangailangan, magbibigay po tayo ng paunang tulong. Tapos nagkakaroon din po tayo ng call for donation since wala po talaga tayong pondo para po matulungan agad-agad yung mga bata ng grocery. So nagkakaroon pa tayo ng call for donation. Kumakatok tayo sa mga puso ng mga faculty members, ng mga estudyante rin, at saka ng ating mga alumni. Okay, para makatulong. Para din po makatulong sa ating mga estudyante. Okay. So, syempre, itong ginagawa natin, hindi lang ikaw ito, 'di ba? Syempre may mga kasamahan tayo dito. So, anong masasabi mo paano nakakatulong yung mga estudyante, yung mga teachers sa papaanong paraan, no? Sila nakakatulong sa effort natin sa extension sa community outreach. Tayo po through our office, ini-encourage po natin ang mga kolehiyo at ang mga campuses na maggawa din po ng pagsagawa ng kanila rin pong sariling outreach activities. Okay. So hindi naman po natin sila nire-restrict no kung papaano po nila gustong isagawa. Basta ito po ay magiging aware ang opisina na magkakaroon po ng mga gantong aktibidades and yun po yung mga ginagawa po nating efforts no, para po ma-encourage natin ang ating mga faculty, mga admin, mga I empleyado. understand, meron kang papondo dyan kahit papano. I-discuss mo nga sa amin yon yung sa mga kolehiyo. Opo. Ngayon pong September, start po ng first semester, naglabas po tayo ng bagong guidelines no, for locally funded institutional outreach activity. Okay. Ito naman po ay ang nag-i-encourage tayo ng mga kolehiyo at mga campus na magpasa ng kanilang outreach proposal na popondohan po ng opisina. So ito po ay hindi naman po nililimitahan no, ng kung ano po yung gusto nilang klaseng activity. Yun nga lang po talaga, may mga restrictions na hindi pwede. Halimbawa po, hindi tayo po pwedeng mag-grocery, mamigay ng grocery or ng yung dole out ba na manggagaling sa pondo. So ano yung pwede para alam ng mga makikinig at nanonood? Pwede po is yung mga activity-based outreach activities. So halimbawa po sa psychology, lalo na po kung sila po ay nanggaling sa isang sakuna at nagkaroon po talaga ng trauma or nagkaroon po sila ng anxiety. So nagpo-provide po tayo ng psychological first aid. Halimbawa po ito
psychological first aid. Okay. So lahat po ng gagamitin doon sa activity pong iyon ay kayang pondohan ng opisina. Okay. Kung halimbawa may mga pa-coloring activities or merong pa-drawing or merong mga lectures, kailangan po ng kartolina at kung ano-ano pa, pwede pong maibigay. Yes. Okay. So nakita natin, no, nailatag ni Ma'am Ira kung ano-ano yung mga services ng CROSS sa PUP. So marami pa tayong gustong malaman sa iyo, pero kailangan siguro babalikan natin yon, no? Kasi we need to have a break. So babalik po kami. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! Hello mga ka-check! So kayo po ay naka-tune in pa rin dito sa Balitang Good Vibes at ito ang Check Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Kasama pa rin natin si Ma'am Ira ngayon, no, ng PUP at itutuloy niya at ibibigay niya sa atin ng iba pang mga kasagutan, no, sa ating mga questions. Okay. So we shoot now the second the next question, no. Okay. So tulad ng extension projects, kayo ay namimili rin, no, ng inyong mga beneficiaries. So paano itong proseso ng selection na ito? Okay. Ang pagpili po ng ating mga beneficiary ay una, syempre sumasangguni po tayo doon sa mga communities or in our case po kasi dito sa Manila, ang may hawak po kasi ng lahat ng barangay ng Manila is the Manila Barangay Bureau. Sila po ang nangangasiwa ng 896 barangays dito sa Manila. So tayo po ay nakikipagpulong sa Manila Barangay Bureau para i-identify sa bawat distrito alin-alin ang mga community na maiko-consider na poorest of the poor. Now from that list, tayo po ay gumagawa ng community scanning kung saan ako po ay personal na pumupunta doon sa mga na-identify ng Manila Barangay Bureau. Okay. So magkakaroon ng needs assessment yes po. din. Okay. Tapos po, aalamin, nakikipagpulong po tayo sa kanilang mga barangay officials, specifically po sa kanilang barangay chairman at sa mga konsehal para po makapag-usap, no, kung ano ba talaga yung mga pangunahing pangangailangan ng community nila. Okay. So syempre, hindi maaalis yung pakikipag-partner, no, sa mga syempre partner organizations or LGUs or iba pang sangay. So paano niyo to ginagawa? Kung halimbawa po yung nabanggit ko pong tree planting activity na isinagawa po nitong Oktubre, ang nangyari po doon, tayo po ay nakipag-partner sa Limay Polytechnic College. Isa pa rin po, nakatulad din natin na State University. So nakipag-partner po tayo sa kanila at sila po ang nag-bridge doon sa Menro ng Milimay Bataan. So kumbaga sa ganong pakipag-partner, yung kakulangan ng ating mga resources ay naipoprovide ng ating mga partner or kakolaborate na mga institution or organizations kung mayroon man. So kayo, may lumalapit sa atin, may naghahanap din tayo? Pareho lang din po, ma'am. Pwede pong parehong ginagawa yun. Okay. So, syempre, dito sa mga ganitong projects at ganitong activities, may mga challenges. So, ikwento mo naman sa amin ngayon, ano yung mga hinaharap niyong mga problema, madalas yung hinaharap na problema sa mga gawaing ganito? Naku ma'am, napakaraming challenge talaga. Unang-una po, syempre, yung pagbaba pa lang sa community. Okay. Hindi po ganun kadaling bumaba sa community. Lalo na po, gagamitin natin or hihiram tayo ng oras sa kanila. Correct. So yun po yung una. Pangalawa po is resources. Okay. Tayo po bilang isang state university, wala po talaga tayong napagkukuhanan ng sobrang laking pondo. Sobrang laki. Meron, pero restricted din po tayo sa paano natin siya gagastosin. Hindi siya po pwedeng ipambili ng grocery kung halimbawa may nangangailangan. Restricted po tayo sa ganon ng audit. Ngayon po, pero ang ginagawa po natin, kumakatok tayo sa mga puso ng ating mga empleyado, faculty members, estudyante, at sa mga ating mga partners. No? So, yun po yung mga challenges and of course, manpower. Ang mahirap po, manpower, kasi po, tayo po kasing mga faculty, hindi lang naman tayo marami po tayong oras na idine-devote sa pagtuturo.
So, yung pong manpower natin is, syempre yung ating mga empleyado, Correct. nagtatrabaho din po talaga sila na hindi Correct. natin po pwedeng i-cut ang kanilang operations. Okay. Pero, yung makikita mo talaga, no, yung willingness ng ating mga faculty at employees, no, pag sila ay may oras, talaga Okay. pong nilalaanan po talaga nila ng panahon. Yes. Okay, so nasa manpower tayo, nabanggit mo na rin lang. So how do you select your volunteers? Okay, Okay. kasi kailangan ng volunteers, di ba? In selection po ng ating volunteers, ako po ay nakikipag-usap sa mga sector heads. Ito po yung ating mga vice presidents. Okay. Para po makarating sa lahat po talaga ng buong system. PUP. Buong PUP system po ito, including our campuses po. Na Okay. meron po tayong ganitong gawain at kailangan ko po ng representatives mula Okay. sa kanila pong respective sector. Okay. So, Opo. doon ang gagaling. Opo. Tapos kung sino yung Yes po. mag-volunteer. Opo. Okay. Yes, that's good. Okay. So, ito naman, no, isa pang question. So, sa tagal ng outreach program natin, no, sa buong university, ano yung mga masasabi natin hindi mo mga makalilimutang mga karanasan, no, sa outreach service? To tell you honestly, Ma'am Edna, nandito na po ako sa unit since 2018. So napakarami na po talagang nangyari mula Correct. 2018 hanggang po ngayon. Ang hindi ko makakalimutan po talaga ay during pandemic. Ayun. Sobrang Tayo yes dun, po. ano? Opo, no? Na-test Ako po tayo talaga dun. ay personal na pumapasok dito sa PUP. Una po dito ay yung distribution ng alcohol na minanufacture ng university. So ako po ay bumaba sa mga barangay, sa mga police station, at sa mga malalaking ospital dito sa Manila. Yan po, naka-PPE po ako lahat ng yung risk, kumbaga talagang sinuong natin yan. Napaka-risky nun, no? Makatulong lang po talaga. At pangalawa, di ko po maanong isa lang yung pangalawa is yung community pantry. Yeah. Oo. Doon ko po nakita talaga yung bayanihan. Opo, na Pagtutulungan. as early as 3 o'clock in the morning, nagre-receive po ako sa gate ng mga truck or jeep ng mga tulong mula sa mga anonymous. Madaling araw yan, Yes po, ma'am. Anonymous donors po ito. Yung iba po ay mga alumni pa natin ng mga unang-una pang mga panahon. No, nakakatuwa po na talagang pumunta po talaga sila dito sa university para lang magbigay. Tumakbo po ang pantry ng 3 linggo. Yes. Araw-araw, kumpleto lagi yung ating pantry. Para sa mga Para sa mga tao at sa mga Yes. nakapaligid po na communities natin dito sa university. Okay. Ibang-iba talaga ang naitulong ng outreach section natin, ano? Okay, so talaga namang maraming paraan para makatulong, no, tayo sa mga taong nangangailangan, no? At sa pagsalingan sa mga outreach programs na kagaya ng meron tayo sa PUP. So babalikan natin uli si Ma'am Ira, no, maya-maya, but let us first pause for a quick break. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! So, nagbabalik po ang check, tagumpay sa ekstensyong komunidad at kasama pa rin natin syempre si Ma'am Ira ng PUP. Okay, so Ma'am Ira, last question na natin ito, no? So, curious lang ako, ano yung mga nakukuha naman natin in return, no, ng PUP sa paggawa ng mga outreach services? Ang outreach, ano po ba nakukuha natin? Definitely wala pong material. Walang material. Opo. Yun nga lang, since si outreach po ay part ng ating corporate social responsibility at ito po ay parte ng ating serbisyo para sa ating community na lalo na po sa mga nakapalibot din po sa atin. Yun po. At the same time, ito din po ay ang pag-establish ng relasyon ng PUP sa komunidad. Opo. Okay. Kung halimbawa po tayo ay magpo-provide ng extension services, yan Madali po, nang lumapit. lumapit. Correct. Yes, Kasi opo. kilala na tayo. Yes po, opo. Okay. So, yung balian na natin. Okay, so nakita nyo, very informative and inspiring naman talaga ang mga na-share sa atin ni Ma'am Ira. So, thank you so much, no, Yes, Ma'am salamat Ira. din po. Sa special episode na ito, kaya naman siguro tanggapin natin or tanggapin mo pala, para sa iyo yun, ang big na check na ito mula sa amin, mula sa check at sa Balitang Good Vibes. So, would you like to invite them?
Okay, maraming salamat, Ma'am Edna. No, gagamitin ko po ang opportunity na ito para po maimbitahan ang mga, bukod sa mga faculty members at administrative employees ng PUP, kasama na rin ang mga estudyante. Ako rin po ay humihingi din, no? Gamitin ko na po itong opportunity para humingi ng tulong din sa ating mga alumni, no, na tulungan niyo po akong matulungan ang ating community through outreach activities po. Para po sa inyong mga concerns, pwede po kayong mag-email sa cros@pup.edu.ph. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Ma'am Ira. So ngayon ay naiintindihan na natin ang mga gampaning kaakibat sa paggawa ng mga outreach program. Ito yung volunteerism at ito ang isang mahalagang bagay na ating matututunan sa paglahok sa iba't ibang outreach projects na hindi lang sa PUP, no, kundi pati maging sa iba pa ring mga lugar. Isa na namang makabuluhang episode ang inihatid sa inyo ng CHEK, Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Kaya lagi nating tatandaan na ang komunidad na nagkakaisa ang siyang daan tungo sa tagumpay. Kaya naman ito ang CHEK, Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po muli, si Edna Tormon Bernabe, mula sa PUP, naghahangad ng buhay na check para sa lahat ng Pilipino. Tatak PUP yan.